sa atin noong pong nakaraang taon, the past 2025, ay iwan po natin at mag-focus tayo doon sa gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Our past may serve a lesson para tayo po ay lalo pang lumapit sa ating Panginoong Hesus at magamit tayo sa kanyang ministry. Excited po ba tayo sa gagawin ng Diyos sa atin? Amen. Amen. So, bago po yun mangyari, dapat po ay let go of the past. Amen? Let go of the past. Sabi po sa Isaiah 43 verse 18, do not remember the former things, nor consider the things of old. Our past experience will teach us a lesson for us to be more effective, to be more fruitful. Ano po? Sa gawain ng ating Panginoon. Do not let your past control you. Para ito ay maging sagabal sa pag-move forward natin. Para mangyari yung bagong nais gawin ng Diyos sa atin. This 2026, ano po? Do not keep staring because, kung babalik-balikan natin yung ating nakaraan, ay hindi po tayo makakapag-move forward. At hindi mangyayari yung gustong gawin ng Diyos sa atin. Kaya po ang sinasabi nga ni Apostol Pablo sa John, forget what lies behind. In Philippians 3:13, sabi po dyan, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. Apostle Paul pressing forward to achieve his goal na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Amen? Lahat po tayo may mga goal tayo. May mga plano tayo ngayong 2026. Kaya po, we have to pressing forward para mangyari po yun. Apostle Paul refused to dwell in his past. Alam naman po natin yung nakaraan ni Paul, no? May maganda siyang katayuan bilang isang Pariseo. But he did not dwell on that past because it will contradict doon sa plano ng Diyos at hindi po yun mangyayari sa kanya, no? Pero may nakikita po tayo, no? Or marami pa rin mga mananampalataya na they are love to dwell in their past because yun po yung kanilang comfort zone. At ayaw po ng Diyos na nandun lang tayo sa comfort zone natin. Kailangan lumabas tayo sa comfort zone natin para po mangyari yung nais ng Panginoon. Lahat po tayo may mga past experiences. No po? What we have in the past. Number one po, unang-una, lahat tayo meron nito. Failures. Lahat po tayo merong failures nung ating pong mga nakalipas. Ano? Kaya po, kung tayo man po ay still holding doon sa mga grudges natin, kung meron pa tayo, or doon sa mga regrets natin na mga hindi natin na-achieve in the past, ay, or kung meron pa po tayong mga kinagagalitan or sama ng loob or kahit ano pa, tayo po rin magsasuffer noon. Kung meron ka bang nakinaiinisan, nag-i-enjoy na yung kinaiinisan mo, yung kinagagalitan mo, nag-i-enjoy na siya kasi nagpatawad na siya. Pero ikaw, kapit ka pa rin doon, nandun ka pa rin. Kaya every time na makita mo siya, nasisira ang araw mo. Sinong talo? Ikaw. So, para po tayo ay makapag-move forward, matuto tayo magpatawad. Ano po, mga kapatid? Kasi hindi mangyayari yung new things na sinasabi ng Diyos. Kaya sabi ang gusto ng Panginoon sa araw na ito, i-release natin yun. Matuto tayo magpatawad sa ating mga kapatid, ano man yung nagawa nila sa atin. Sapagkat sabi po ng Matthew 6 verse, yung Matthew 6:15, but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Kasi kung hindi po tayo marunong magpatawad, hindi rin dapat atawarin ng Diyos. Amen? Ganun lang po yun. Ngayon kung meron po tayong mga failures in the past, meron din po tayong mga achievements. Ano po? So may mga achievements din po tayo. Maaaring ang sa atin dito ay we have many achievements in the past. But do not rely on our achievements. But always rely on God. Sa Diyos lang tayo mag-rely, mga kapatid. Be thankful to those achievements na nangyari sa atin because that is the blessings of the Lord sa atin. No? But be careful po, mga kapatid. Be careful how we manage it, how we handle it. Ano po? Maging maingat tayo. Do not overwhelm
Baka po magkaroon tayo ng pride kapag doon na lang tayo nakatingin. Amen? Always honor the Lord, na siyang nagbigay. Huwag po yung binigay niya lang yung titingnan natin, kundi yung nagbigay palagi ang tingnan natin. Amen? Kaya po ang nais ng Diyos sa mga taga-Israel, forget the former things and do not dwell on the past. Gustong ipalam ng Diyos sa mga taga-Israel na doon sa kanilang kinalalagyan, in their captivity, gustong ipaalam ng Diyos sa kanila that kasama pa rin nila ang Panginoon. God is still with them. Pero bilang tao, minsan bilang tao, kapag tayo po ay nakakaranas, lalo tayo ay nandun sa sitwasyong napakahirap, minsan napapatanong tayo, lalo't hindi natin nakikita yung kasagutan ng ating hinihingi. Ngunit kung tayo po ay nangunawaan natin ang kalooban ng Diyos, iisipin natin that is the part of plan ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po na alam natin ang kalooban palagi ng Diyos. Kasi sabi ko sa Isaiah 43:19, "See, I am doing new things. Now it is spring up. Do you not perceive it?" Hindi natin makita ang ginagawa ng Diyos kapag po iba yung focus natin. Maaring iba ang pamamaraan ng Panginoon. Doon sa pamamaraan inaasahan natin, Kaya ang nangyayari, nandyan na yung hiningi natin. Hindi natin makita. Tinatanggihan pa natin. Bakit? Kasi iba yung way na inaantay natin. Iba yung pamamaraan na gusto natin. Kasi may isang kapatid, pero hindi po dito, Nag-pray siya sa Panginoon, sabi niya, "Lord, bigyan mo ako ng sign. Gusto kong may makasama. Bigyan mo ako ng sign." Si Lord mabait, binigay niya yung sign. Nung nandyan na siya, binigay na ng Lord. Sabi niya, "Lord, hindi yan. Ayaw ko niyan. Hindi ko type." Hindi po ganun. Kapag po humingi tayo sa Panginoon, kapag ibinigay ni Lord, maliit man yan o malaki, hindi man eksakto sa hinihingi natin, pasalamatan natin si Lord. Amen. Be thankful. Kasi may purpose si Lord, bakit yan ay binigay niya sa'yo? Amen? Tingnan po natin si Prophet Hosea. Isang propeta. Pero binigyan siya ng Lord ng makakasama. Isang prostitute si Homer. Pero, hindi niya tinanggihan. Tinanggap niya, minahal niya, binigay niya yung best niya. Kasi alam ni Prophet Hosea na may purpose ang Lord, bakit yun ang binigay sa kanya. So, ganun din po dapat tayo mga kapatid. Be thankful kung ano po ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Maliit man ito o malaki. Kasi po katulad na lang ng ating Panginoon, nung nasa Gethsemane siya, nung nagpe-pray siya, ang sabi niya, "Let your will be done." Hindi yung gusto niya, ang gusto niya mangyari, kundi yung gusto ng Diyos. Amen? Kaya po mga kapatid, dapat po matuto tayong tingnan kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga sabi niya sa mga taga-Israel, "I will do new things." I will do new things. It might not be the same as before. Nasanay na tayo na ganito ang ginagawa ng Diyos. Hindi. Maaring iba naman yung pamamaraan ng Diyos ngayon. Ngayong 2026. Po? Let us accept the new things. Mga kapatid. Kaya po kung meron man tayong pagdaanan ngayong 2026, mga kapatid, may trials man tayong kaharapin ngayong 2026, be still. Be still lang po mga kapatid. Focus tayo sa ating Panginoon para makita natin yung kanyang bagong plano. Sabi nga nung kanta kanina, be still, when the oceans and thunders roar, be still. Kasi ang Diyos nandun. Si Kristo nandun. Tutulungan niya tayo para tayo po ay mapagtagumpayan natin yung mga yun. In Romans 8 verse 18, sabi po diyan, "For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Kung tayo man po ay dumanas, na hindi natin gusto, ay huwag po natin i-allow na yung disappointment natin, yung mga discouragement natin ay maging hadlang para mangyari yung kalooban ng Diyos sa atin. Kundi mag-focus po tayo sa new things na ipinangako ng Diyos. In Isaiah 43 verse 19, sabi niya po dyan, "Behold, I do a new things.
Now it shall spring forth, shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and a river in the desert. This is the executions of God's promise. Ano po, mga kapatid? Kaya sabi niya po dyan, behold. Sabi niya dyan, behold. Ayan po. Behold, sabi niya. Behold, sabi po doon sa Greek, ido, or ibig sabihin, pay attention. Kung sa pagbabasa po natin ng Bible, no, we notice that most of the time, sinasabi ng ating Panginoon, behold, bago siya mag-start ng salita. Ano po ang gustong iparating ng Panginoon sa kanyang audience, sa atin? Ang gusto ng Diyos, pay attention ka. Kung may sasabihin sa iyo ang Diyos, kung may ipapagawa sa iyo ang Diyos, kung merong new things na ipinangako ang Diyos. Pay attention tayo po mga kapatid, no? Yun ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Pay attention tayo. Kasi kung hindi po tayo focus sa ating Panginoon, hindi natin maintindihan ang kanyang gustong iparating sa atin. Ang gusto niya sabihin. Katulad ng mga Israelita, ano po, dahil hindi sila focus sa Panginoon, at nakapokus sila sa kanilang kinalalagyan, hindi nila makita yung pagkilos ng Panginoon. Kaya nga po sa school, di ba? Kapag nagsasalita ang guro, dapat tayo po ay nakapokus, nakikinig sa guro. No? Hindi tayo nagse-cellphone, hindi tayo nakikipagkwentuhan sa katabi natin, hindi tayo natutulog. Kasi hindi po natin maintindihan yung dinidiscuss ng guro. Mamaya, bigla kang tawagin, pinarecite ka, wala kang alam. Ganon din po sa paglilingkod natin kay Lord. Dapat focus tayo sa pinapagawa ng Lord sa atin. Amen? Kaya pay attention, sabi ni Lord. Ibig sabihin po is stop for a while para makapag-attention tayo sa ating Panginoon. Gano'n man ka-busy natin sa gawain natin, gano'n man tayo ka-busy sa mga trabaho, o ano pa man pinakabibisihan natin. Sabi ng Panginoon, stop for a while and pay attention to me. Ano po? Kasi i-assess natin kung ano yung nangyayari. No? Sa trabaho nila, Kuya Ruben, bilang doon sa trabaho nila, no, sa field nila, kailangan nilang i-assess ang sitwasyon para mabigyan nila ng tamang control measure. Kasi kung hindi, mali ang maibigay nila, magkakaroon ng aksidente. Ganun din po tayo, kung hindi tayo focus kay Lord, iba yung ginagawa natin, maliligaw tayo, magkakaproblema tayo. Kaya kailangan po mag-focus tayo sa Panginoon. Stop for a while, assess ourselves. Tingnan natin, do I'm really walking in the right path? Align ba sa Diyos yung ginagawa ko? Kasi kung hindi tayo naka-pay attention, okay lang sa atin, hindi tayo aware, no? Kaya po, dapat we can see the new things unless we let go the former things. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, I will make a way in the wilderness and river in the dry places. He want to show to the people of Israel the big picture of His infinite power. Yun ang gusto niya ipakita sa mga Israel, to give them courage and hope that in their suffering, andun pa rin ang Diyos. They never abandon. God never abandoned them. Ang sabi ng Panginoon, I am with you. I'm still working. Even you don't see it, I'm still working. Never stop. Yun ang gusto iparating ng Panginoon sa kanila. The same thing din po sa atin mga kapatid. Ano? Kung meron man tayo pinagdadaanan ngayon, may mga sitwasyon man tayo hindi natin gusto, God is still working. Even we don't see it, He never stop, mga kapatid. Ano? We need only to pay attention sa ating Panginoon. This is to remind the believers that God, there's nothing impossible with God, mga kapatid. Ano man yung sitwasyon natin, if we know how to trust Him, if we know how to obey and follow Christ. Yun ang gusto ng Diyos. The new things might be happen in a different way na hindi natin gusto, no? Kaya minsan, ma-miss ka na lang, nandiyan na yung hiningi mo, higit pa sa inaasahan mo, ito lang hiningi mo, di ba yung binigay ni Lord? Mas malaki. So, ganun po magpala ang ating Panginoon, no? Kasi hindi mo pa sinasabi, ginagawa na ni Lord yan. Because, alam niya eksaktong kailangan mo. Ang inaantay lang ni Lord, mai-align ka dun sa way na gusto ng Diyos. Amen? Because God is all-knowing. Alam niya yan, kahit hindi natin panggitin, alam niya. Pero, of course, sabi nga ng prayer, sabihin natin sa Kanya yung mga needs natin. At i-align natin yung sarili natin sa Kanya. Kaya po, this 2026, whatever expectation na meron tayo, ano man mga plano natin, we must commit
sa ating Panginoon. Ano? We must fully dependent sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Because He is the only one who can make it happen. Wala na kung sino pa dyan. Hindi yung manager natin, hindi kung sino pa man. Only God can make it happen. No? Don't miss to see it. Set your priorities. This 2026 sa ating Panginoong Hesus. Upang ma-appreciate natin yung ginagawa ng Diyos, even in the very little things. Kasi minsan, mga kapatid, yan po, God is start new things in a small ways. In Zechariah 4 verse 10, sabi po dyan, who dares despise the day of his small things? Since the seven eyes of the Lord that reigns throughout the earth will rejoice when they see a chosen capstone and the hand of Zerubbabel. Do not despise the small things. Sometimes we fail to see and recognize the small things because we are focusing in a bigger one. Hindi natin makita na neglect natin yung mga maliliit na bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. We ignore and we do not value yung mga maliliit na bagay, mga small things na nangyayari sa atin. Halimbawa, naglalakad po tayo sa kalsada, nakikita tayo ng 50 pills. Anong reaksyon nyo? Lalampasan nyo lang yan. Tatapakan nyo pa nga yan eh. Diretso lang, no? Maaring, ang mas marami, ganun lang gagawin. Kasi alam natin, walang value. Pero kung yan ay 100, 1,000, baka ang bilis natin, yun ang reaksyon natin, Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, maliit man yan o malaki, kapag galing sa Kanya, itrato natin ng parehas. And value natin ng parehas. Amen? Because God's greatest work most often is start quiet and humble. But God is still working to make it big. Sisimulan Kanya sa maliit. Pero hindi yan siya titigil hanggang ito po ay magpapulfill niya na yung malaking hinihingi mo. Amen? Be fruitful in small things. Learn to appreciate and value and be grateful. Amen? Trust in God's process, not only in promise. Kasi minsan na nangyayari po sa atin, ang gusto natin yung promise lang ni Lord. But we do not want to submit to His process. Ang gusto natin yung promise lang eh. Kapag nahirapan na tayo, suko na kaagad. Hindi po ganun ang gusto ni Lord. I-consider natin yung prosesong ginagawa ng Diyos sa buhay natin. In Luke 16:10, he who faithful in what is least is faithful also in much, and who is unjust in what is least is unjust also in much. Maaring hindi po natin gusto yung kinalalagyan natin ngayon. Kasi sa tingin mo, sa palagay mo ay hindi angkop sa kakayahan mo. Kasi sa tingin mo, ikaw ay ito, pero ba't nandito ka lang? No? May purpose po. Ang Panginoon? Trabaho man yan o sa ministry, may purpose si Lord, bakit nandun ka? Bakit ka inilagay doon, may purpose si Lord? Pasalamatan po natin yun, Huwag po tayo magreklamo. Hindi tinitingnan ni Lord kung anong pwede mo o gusto mong gawin sa Kanya. Hindi yun ang tinitingnan ni Lord. Ang tinitingnan ni Lord kung ano ang gagawin niya sa buhay mo. Yun ang tingnan mo, ano bang kayang gawin ni Lord sa akin? Yung gagawin niya sa iyo, doon ka mag-focus. Mga kapatid, hindi yung gagawin mo para sa ating Panginoon. Nakay Lord na lahat. Wala na tayong idadagdag. Ang gusto lang ni Lord, willing ka magpagamit sa Kanya. Doon siya nakatingin sa iyo. Amen? Kasi po gusto ni Lord na masiguro na ikaw ay lalago ng tama, matatag, malalim ang ugat, upang hindi ka mabuhal sa lahat ng unos na darating sa iyo. Kasi marami pong mananampalataya ang napakabilis lumago, pero ang bilis din nilang mawala. Bakit? Wala po silang matatag na ugat. Hindi sila handa sa mga bagong ginagawa ng Diyos sa buhay nila. No? Kasi if we want to follow Christ, there must be a full transformation sa buhay natin. Kasi iyon ang sinasabi ng Philippians, 2 Corinthians 5:17, di ba? Dapat new creation tayo. Wala na yung dati. Kaya po mga kapatid, do not quit while Jesus is still working in you. Para makita natin kung ano yung ginagawa niya. New things might be hard and difficult, mga kapatid. Kung sa tingin natin, the past year is naging easy lang sa atin. This 2026, it might be hard and difficult kung yun ang way ng Panginoon. But one thing is sure, God is with us throughout our journey, mga kapatid. Hindi niya tayo iiwan, even in our suffering, nandiyan si Lord. Kaya po,
ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Even the progress is very slow. Ipagkatiwala natin. Baka may inaayos pa ang ating Panginoon sa buhay natin because God does not pour new things in our own attitude. Kasi yan po sinasabi ng Mateo 9:17. New wine must be poured out into new wineskin. No? The Israel didn't see yung bagong ginagawa ng Diyos sa kanila because they are still in their old habits, old attitude. Ano bang meron sa kanila? Sila po ay reklamador, sila ay matigas ang ulo. No? Yun pa ang kanila. Kasi ang sabi ng Panginoon ay, now it's spring up. Ibig sabihin po, sinimulan ng Diyos, nagtatrabaho ang Diyos. Hindi sila pinabayaan. No? Kaya po kung meron pa tayo mga old habits, meron pa tayong natitira noon, ay, let us speak to God. Let us deal with God. No? Let us God change our mindset para kung mangyari yung nais ng Diyos ngayong 2026 sa atin. No? Be flexible when God leads us in a different way. Kailangan ready tayo mga kapatid. Ano? Stay faithful to Jesus Christ while He executing His plan. No? Even we don't see the result. Kasi sabi nga nung pangako, hindi niya tayo iwanan. Hindi ba natin makita yung resulta ngayon? Alam natin, in His perfect time, ibibigay niya po yun. Kasi sabi nga, siya nagsimula, siya rin po magtatapos. At ang Diyos, sinimulan niya na po tayo. Amen? Mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ano? Kasi yan po sinasabi ng number 3. Live to honor and give praises to God. One of the reasons why we live is to give praises and honor to the Lord. Amen? In Isaiah 43:20-21, the beasts of the field will honor me, the jackal and the ostrich, because I give water in the wilderness and the river in the desert, to give drink to my people, my chosen. These people I have formed for myself, they shall declare my praise. Amen? God is the great provider to all His creations. Hindi po namimili ang Diyos kung sinong bibigyan niya. Ito, babalik ito sa akin. Ang lahat po, ang pagpapala ng Diyos ay para sa lahat. No? Pero, dapat po ay maging umalay tayo sa nais ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos yung ating mga pagpapala. Inaalis niya tayo dun sa mga impossible situation natin upang makapagbigay tayo ng papuri sa ating Panginoon. Makita natin yung ginawa niya. God illustrates His boundless ability to nurture and protect His people, ensuring that no one left behind. Amen? In Isaiah 43 verse 19, sabi po dyan, I will make a way in the wilderness and river in the desert. Hindi po sinabi ng Diyos that I will remove the wilderness so that you can pass through it easily, smoothly, without harm. Hindi yun ang sinabi ng Diyos. But ang sinabi ng Diyos, I will make a way in a wilderness. It is a metaphor. Wilderness, ibig sabihin, there is no way, there is no road, it's not easy to access. Yung desert, it is, alam naman natin yung desierto, no? It is a wasteland, there is no water. At imagine mo kung ikaw ay nandun, wala kang kayang gawin. No? At ganun po yung sitwasyon ng mga Israelite, ano? Kasi ang iniisip ng iba, kapag born again ka, hayahay ka na. Wala nang problema, easy-easy ang buhay. Hindi po ganun, ano? God did not promise yung buhay na hayahay. He did not promise the bed of roses, kundi ang sinabi ng ating Panginoon, no? You will be hated, persecuted, because of my name's sake. Dapat po maintindihan natin yun, para hindi tayo nagugulat kung tayo po ay dumadanas minsan. Yan po sinasabi ng ating Panginoon, no? And you will be hated by all for my name's sake. But he who endures to the end will be saved. Yan po ang ating dapat mag-focus tayo dyan. The good things here, mga kapatid, ano, even we are in the wilderness, ay kasama natin ang Diyos. Natatawid doon sa wilderness, doon sa desert na yun. And whatever obstacle na kakaharapin natin, ay God is the one who move it so that we can pass through it safe and sound na makarating tayo sa pupuntahan natin. Amen? God does not avoid. Hindi po ina-avoid ni Lord yung mga hard places. God allow it to happen sa buhay ng bawat isa para po makita natin kung paano kumilos ang Diyos sa atin at doon makakapagpasalamat tayo sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga,
ang challenge po, no? Kung tayo man po ay humarap sa mga challenges ngayong 2026, alam na natin that it is part of the plan of God sa buhay ng bawat isa. Amen? Katulad ng mga Israelite, hindi nila nakita yun kasi iba yung focus nila. But God can do miracle again and again sa kanyang mga chosen people, mga kapatid. At yun kasi ang plano ng Diyos sa kanila. Kaya inalaw niya na makaptive sila upang sila ay manumbalik sa ating Panginoon. Kasi sila po ay napapalayo na sa ating Diyos. Malayo na sila. At ang gusto ng Panginoon, bumalik sila, manumbalik sila sa Diyos. Ganon din po minsan, kapag tayo pinapapalayo sa ating Panginoon, tinatapik tayo ni Lord. Balik ka. Kasi medyo iba na yung dinadaanan mo. Kapag tayo pinapapalayo. Kaya lang, minsan napapalakas yung tapik ni Lord. Yung sa batok na, minsan tinutuluyan ni Lord. Kasi ayaw ni Lord na bumalik ka pa sa dati. At ayaw din ni Lord na mangyari, mabaliwala yung ginawa niya doon sa cross. Kaya po wag nating antayin na mapalakas yung tapik sa atin ni Lord. So, pagtingin mo na medyo iba na yung ginagawa mo, balik ka kay Lord. Because anuman yung sitwasyon natin, mga kapatid, God can transform our impossible places into path of provisions. Tingnan mo yung gagawin ni Lord. Huwag yung sitwasyon mo. Kasi God provides clear direction. Proverbs 3:6, sabi po dyan, in all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Sometimes po, when we feel pakiramdam natin, lost tayo, kasi ang dami nating iniisip, si Lord lang po makapagbabalik sa atin sa Kanya. Wala na pong iba, hindi natin yung mararanasan sa iba. Kaya wag po tayong matakot. Tayo man po ay magdaan sa mga hindi natin gusto. Ang gawin lang natin is, let Jesus take full control sa ating sitwasyon, hindi po tayo. Kasi hindi natin kaya. Kasi ang inasyon ng ating Panginoon, He will never abandon us. Ang Panginoon po ay hindi nandun para i-rescue lang tayo. Ang Panginoon nandun siya to restore us back to Him. Para tayo po ay manumbalik. At kapag ginawa po yun ng ating Panginoon sa atin, God is also expecting something na magbibigay tayo ng glory sa Kanya. Kaya pag may ginawa pong mabuti ang Diyos sa atin, mabuti man to hindi, magpasalamat tayo sa Lord. Para po sa ating conclusion, commit everything to Jesus. Be grateful even in a very little thing. I-appreciate natin po lahat ng yun. Maliit man o malaki. Stay connected with God. And God let restore your joy in the ministry. Kung sa tingin natin po napapagod na tayo sa ministry natin, hayaan natin i-restore ni Lord yung joy. Yung joy na unang naranasan natin, naramdaman natin. Yung first love natin siya. Yun ang hingin natin kay Lord. Kung napapagod ka na, Lord, i-restore mo yung joy. Katulad ni David. No? Let God restore your joy. Use the new things to increase your faith to fulfill the purpose of God sa buhay natin ngayong 2026. No? Christ must be the center of our 2026. Dapat focus tayo sa ating Panginoon. Lalong-lalo na po yung team natin 2026 is expansion. Dapat ready tayo at focus tayo sa ating Panginoon. No? And whatever new things na gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin ay dapat po nakahanda tayo. Because it's all things happen through Jesus Christ. Wala na pong iba. No? Kaya ang nais po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, let go of the past. Huwag tayong manahan dyan sapagkat yan ay magiging sagabal sa plano ng Diyos, sa ginagawa niya ngayon sa atin. Focus tayo sa mga bagong gagawin ng ating Panginoon. Ito man ay hindi natin inaasahang daan. It must be a different way na gagawin ng Diyos sa atin, even it's hard. I-adapt natin yung new things na gagawin ng Diyos sa atin ngayong 2026. Kung hayahay tayo before, then make it ready. Kasi doon tayo patatagin ni Lord, patalakasin ni Lord. Amen? And dapat po lagi tayong mamuhay ng marugod-lugod sa ating Panginoon. Kasi yun po ang pinaka-importante sa Diyos, hindi po yung mga accomplishments natin. Hindi natin pwedeng bayaran si Lord. Lord, ito, sa'yo na to. Hindi, mas marami pa dyan ang meron si Lord. Ang gusto lang niya, kaaya-aya yung buhay natin sa Kanya na naglilingkod sa ating Panginoon. Stop living in the past
our past experiences, it is our testimonies. Para makita natin yung pagkilos na ating Panginoon sa buhay natin. Katunayan na ang Diyos, binago niya tayo. Kasi kung i-compare natin our past experiences and itong present, ang laki ng binago ni Lord. Katunayan, kumilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? And that is our testimony. Open your eyes and focus for today. Ano po? Focus tayo today.